ang dalawang sleeping bag. Iyon ang hinila ng nanay ko mula sa closet sa hallway, ang murang klase, ang may cartoon na dinosaur sa labas na amoy basement at mothballs. Hindi niya ito ibinigay sa akin. Itinapon niya. Ang isa ay tumama sa paang aking 6 na taong gulang. Ang isa ay tumama sa sahig sa tabing aking 4 na taong gulang. Na kinuha ito at niyakap tulad ng regalo dahil hindi niya alam na mas mabuti. Pinanood ng kapatid ko mula sa pintuan ng guest room, isang kamay sa frame, at tumawa. Dapat nag-book ang hotel. Binilang ko hanggang 3. Lagi akong bibilang hanggang 3. Hayaan mong balikan ko ng 2 oras dahil kailangan mong maunawaan kung ano ang pinasok namin ng gabing iyon. Nagmaneho kami ng 2.5 oras mula sa Davao patungong Tagum. Si Ryan ay nag-off sa trabaho. Ako ay nag-off sa trabaho. Si Owen ay nakasuot ng kanyang Thanksgiving sweater, ang berdang isa, na may maliit na pabo sa harap na pinili niya mismo sa department store dahil sinabi niya na seryoso ang itsura ng mga pabo. Natulog si Ellie ng 40 minuto sa biyahe. Nayakap ang stuffed rabbit na dala niya sanman at nagising nang tumama kami sa gravel driveway na tinatanong kung may cookies si Lola. May dala akong piye sa trunk. Pumpkin. Mula sa simula. Ang reseping tatay ko, ang may brown butter at dagdag na kurot ng nutmeg. Sabi niya, ay ang lihim na walang nakakakuha hanggang hindi nila ito kinita. Tinuruan niya ako ng 14 ako. Nakatayo sa stepstool dahil hindi ko maabot ang counter. Ginagawa ko ito tuwing Thanksgiving mula nang mamatay siya. 4 na pie. 4 na taon. Nagdala rin ako ng tablecloth. Ivory linen, scalloped edges. In-order ko ito 3 linggo na ang nakalipas dahil nabanggit ng nanay ko na may mansa ang kanya. 2,400 piso. Hindi ko iniisip ang 2,400 piso. Hindi ko kailanman iniisip ang mga piso. Dinala ni Ryan ang mga maleta. Ako ang nagdala ng pie. Si Owen ang nagdala ng gift bag na may tablecloth sa loob. Si Ellie ang nagdala ng kanyang rabbit. Apat sa amin sa porch, puno na parang mataong dumating sa isang lugar na dapat ay pag-ari nila. Hindi nakalok ang pintuan. Lagi itong hindi nakalok kapag si Ashley ang unang dumating. Sa loop, ang bahay ay amoy ngang pot roast ng nanay ko. Ang isa na sinisimulan niya ng tanghali, ang isa na nagpaparamdam. Sa buong unang palapag na parang mainit na kamay sa likod mo. Mga coat sa mga kawit sa tabi ng pintuan. Ang pulang puffer ni Ashley. Ang pink na jacket ni Mackenzie. Ang dinosaur hoodie ni Jordan. Ang gray na cardigan ng nanay ko. 5 coat. 5 kawit. Isinabit ko ang aming nga coat sa banister. Walang espasyo. Sarado ang pintuan ng guest room. Si Mackenzie at Jordan ay nasa loop na, tumatawa, settled. Mga sapatos na nakaayos sa tabing ng kama. Mga maleta na bukas. Ang iPad ni Jordan ay nagcha-charge sa nightstand. Nandito na sila mula nung Martes. Lumabas ang nanay ko mula sa kusina. Nagpupunas ng mga kamay sa tuwalya. Ngumiti, hinalikan ang pisngi ko. Narito na ang anak ko. O, dinala mo ang pie. Ilagay mo sa counter, anak. Kinuha niya si Ellie at binuhat ng isang beses. Ang aking maliit na pumpkin. Pagkatapos ay binaba niya ito at bumalik sa kusina. Ashley. Nandito na si Alara. Lumabas si Ashley. Mula sa guest room na nakasuot ng joggers at sweatshirt na may nakasulat na Blessed sa harap. Walang yakap. Tiningnan niya ang pie at sinabi, patuloy mo pa rin ginagawa ang recipe ni tatay. Hindi ko kailanman nakuha ng tama ang crust. Hindi niya kailanman sinubukan. Mayos ang hapunan. Pot roast, green beans, rolls mula sa bakery. 11 sa amin sa paligid ng mesa na pag-ari ng nanay ko mula noong 1994. Ang taon na binili ng tatay ko ang bahay na ito gamit ang isang loan at isang handshake. Nagdasal ang nanay ko. Nagpasalamat siya sa Diyos para sa pamilya, para sa kalusugan, para sa pagkain. Hindi niya nabanggit ang tablecloth na aking inilatag sa mesa 1 oras na ang nakalipas habang nanonood siya ng walang komento. Pagkatapos ng hapunan,
nahugas akong pinggan. Nagpuna si Ashley ng isang plato, pagkatapos ay sinabi na sumasakit ang likod niya at umupo sa couch. Sinabing nanay ko, hayaan mo siyang magpahinga anak. Mahirap ang linggo niya. Mahirap ang linggo ni Ashley mula noong 2019. Alas 8:30 nang magsimulang makantok ang mga bata. Ang mga mata ni Owen ay ginagawa ang bagay na ginagawa nila kalahating nakapikit lumalaban, masyadong proud na sabihin na pagod siya. Si Ellie ay nasa couch na kasama ang kanyang rabbit, isang sapatos na tanggal. Natagpuan ko ang nanay ko sa hallway. Nay, dapat ba akong mag-set up ng guest room para kay Owen at Ellie? Mari ko silang ilagay sa sahig dun na may mga kumot. Binigyan niya akong ngiti. Ang isa na nakikita ko sa buong buhay ko, pero hanggang sa sandaling iyon wala pang pangalan, mainit sa ibabaw. Sarado sa ilalim. Isang pintuang pinintahan upang magmukhang pintuan, pero nakabolt mula sa loob. Oh, anak. Nakayos na ang mga anak ni Ashley dun. Alam mo naman kung paano si Mackenzie kapag inilipat namin siya. Hindi siya matutulog. Ang kamay niya ay natakpuan ang braso ko. Pinisil. Mga matatapang ang mga anak mo. Isipin nilang adventure ito. Pagkatapos ay binuksan niya ang closet sa hallway. 2 sleeping bag. Dinosaur print. Nylon na napakanipis na makikita mo ang sahig sa loob nito. Amoy ng basement, ang maito basa at nakalimutan. Ang paraan na mo'y nga mabagay kapag walang nak-check sa maito sa loob nga mataon, itinapon niya maito patungo sa sahig ng sala. Ang isa ay tumama malapit sa paa ni Owen. Tiningnan niya ito, pero hindi kinuha. Tumayo lang siya ron, makamay sa matagiliran, nanunot sa mukha ko. 6 na taong gulang, at alam na ang silid ng mas mabuti kaysa sa sinuman dito. Si Ellie ang kumhang kanya. Niyakap ito. Para ba ito sa akin, Mommy? Sumandal si Ashley sa pintuan ng guest room. Nakakrus ang maabraso. Ang half-smile. Dapat nagbook kang hotel? Binilang ko mga coat sa mga kawit. 5. Wala ang aming mga larawan sa mantle, 7. Ako ay nasa isa sa backgrounding birthday party ni Ashley na may hawak na cake. Mga mula sa kinaroroonan ko patungo sa pintuan sa harap. 4. Nasa counter pa rin ang pie. Hindi pa nagagala. Nasa ilalim ng mga pinggan ang tablecloth. Lumuhod ako. Eye level kay Owen. Pagkatapos, kay Ellie. Impake ninyo ang inyong mga gamit, mga anak, bulong ko. Pupunta tayo sa isang tunay na adventure. Hindi naktanong si Ryan. Binasa niya ang mukha ko at nagsimulang humala. Mga maleta mula sa banister. Ang rabbit ni Ellie mula sa couch. Ang coat ni Owen mula sa upuan kung saan ko ito inilagay dahil walang natitirang kawit. 4 na maleta, isang pie carrier, isang gift bag, wala na ngayon. Isinuksok ko si Ellie sa kanyang car seat. Kalahati na siyang natutulog. Hawak pa rin ang dinosaur sleeping bag. Dinala ni Ryan si Owen. Naganap na tahimik ang uri ng tahimik na nakukuhang 6 na taong gulang kapag naunawaan nila ang isang bagay na hindi dapat nila paunawa. Lumabas ang nanay ko sa pintuan. Porch light sa likod niya. Mga braso sa mga tagiliran. Elara, huwag kang maging dramatic. Isang gabi lang ito. Hindi ako lumingon. Nagsalita ako sa windshield, pero malakas na sapat para sa porch. Hindi kailanman isang gabi lang iyon, Nay. Alas 11:07 ng gabi. Pinapanood ko ang orasan dahil binibilang ko ang mga bagay. Mga streetlight palabas ng kapitbahayan. Siyam. Mga stop sign bago ang highway. 2. Mga minuto bago nawala ang tagum sa rearview mirror. 4. Nakatayo ang nanay ko sa pintuan na nanonood sa mataylight ko hanggang sa lumiko ako sa sulok. Hindi siya sumunod sa amin. Hindi niya kailanman sinundan kami. Nakapagmaneho ka na ba palayo sa isang lugar na ginugol mo ang buong buhay mo sa pagsubok na maging bahagi? Ginawa ko. At sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na walang nagbababala sa iyo. Hindi ito parang kalayaan. Hindi pa. Parang meth ito.
Malamig? Simpleng math. Ang uri na ginagawa mo sa dilim sa 70 kilometro kada oras habang natutulog ang iyong mga anak sa likod at ang iyong asawa ay nagmamaneho ng tahimik at nakaupo ka ron na nagdaragdag ng bawat piso, bawat hapunan, bawat biyahe, bawat pay na inihurnong mula sa resiping ang iyong namatay na tatay. At napagtanto mo na ang kabuuan ay hindi kailanman sapat. Dahil hindi ikaw ang isa na kanilang binibilang. Nasa pagitan pa rin ng magapaako ang PA. Hindi ko ito dinala sa loob ng umalis kami, kinuha ko lang ang mga bata at ang mga maleta at nakalimutan ang pie carrier sa porch hanggang kunin ito ni Ryan at ilagay sa sahig ng passenger side ng walang salita. Kaya narito ako, 72 kilometro kada oras sa highway patungong timog ng alas 11 at ilang minutong gabi at ang buong sasakyan ay amoy brown butter at nutmeg. Ang mga kamay ngang tatay ko ay amoy ganito. Hindi laging kadalasan ay amoy motor oil at spearmint gum nang inungian niya pagkatapos ng tanghalian. Pero sa mga umaga ng Thanksgiving, amoy brown butter siya dahil sinisimulan niya ang pianang nam-a at tumanggi sa tulong mula sa sinuman maliban sa akin. Hindi nagtatayo ang sarili ne bahay, anak, sabi niya habang sinusukat ko ang kadena sa step stool. Hindi niya pinag-usapan ang pie. Pinag-usapan niya ang lahat ang furnace filter na binabago niya bawat 3 buwan. Ang maguter na nililinis niya sa Oktubre. Ang mga tseke na mortgage na isinusulat niya ng mano-mano dahil hindi siya nagtitiwala sa autopay. Ibig niyang sabihin, may kailangang gumawa ng trabahong walang nakakita. At kung ikaw ang gumagawa, huwag mong asahan ang parada. Hindi siya kailanman nagkaroon ng parada. Nagkaroon siya ng pancreatic cancer sa edad na 53 at namatay sa 57. At ang huling bagay na sinabi niya sa akin sa hospice room sa Davao ay, alagaan mo ang bahay, Elara. Hindi niya ibig sabihin ang gusali. Ibig niyang sabihin ang mataong nasa loob nito. Ako ay 25. Dental hygienist ako ng 2 taon. Kumikita ako ng 55 laman at nagmamaneo ang Honda na may dent sa likurang bumper mula sa pagback sa mailbox. 3 linggo pagkatapos ng libing, tumawag ang nanay ko. Hindi siya umiyak. Iyon ang bagay tungkol sa nanay ko, iniimbak niya. Ang pagiyak para sa audience. Sa telepono sa akin, puro negosyo na nakabalot sa tamis, tulad ng bill sa loop ng birthday card. Anak, medyo nalilito ako sa mortgage statement. Lagi itong hinahawakan ng tatay mo at hindi tama ang numero sa akin. Maaari mo bang tingnan? Nagmaneho ako patungong Tagum ng Sabado na iyon. Umupo sa mesa ng kusina, ang parehong mesa, ang parehong upuan, ang tablecloth na may mansa na pinalitan ko 4 na taon pagkatapos at binuksan ang folder na inilagay niya. Ang mortgage ay ₱1,850 kada buwan. Nag-refinance ang tatay noong 2018 upang kumuha ng cash para sa bubong na nagpalawig ng loan ng isa pang 15 taon. Kita ng nanay ko, Social Security plus part-time church admin, kabuuan, humihit, kumulang kemavihanerd kada buwan. Pagkatapos ng utilities, groceries, at supplemental health insurance, nadala ang tatay ko, kulang siya ng humigit kumulang 1,200 bawat buwan. Ginawa ko ang mat sa napkin. Literal na napkin. Ang ballpen ay dumugo at nagiwan ng asul na mansa sa mesa ng nanay ko na pinunasan niya kinabukasan ng walang komento. Paano si Ashley? Tanong ko. Ginawa ng muha ng nanay ko ang bagay na lagi niyang ginagawa kapag binanggit ko si Ashley at pera sa parehong pangungusap. Mahinahon. Pasensya. Parang nagtanong ako sa bata na buhatin ang refrigerator. Anak, ang kapatid mo ay nasa proseso ang diborsyo. Halos hindi niya mapanatili ang sarili. Hindi ko maaring ipasa ito sa kanya. 3 buwan ang diborsyo ni Ashley. 4 na taon ang kasal ni Ashley. Buong buhay ang pattern ni Ashley ang pagsisimulang ang bagay na hindi niya tinatapos.
Pero hindi ko sinabi ang alinman sama iyon. Sinabi ko, ayusin ko ang autopay. Nakaupo si Ryan ang boyfriend ko noon. Hindi pa asawa sa couch ng apartment ko nang umuwi ako. Sinabi ko sa kanya. Inilagay niya pababa ang laptop at tiningnan ako ng parang. Tinitingnan niya ang surfer logs kapag may hindi tama. Sigurado ka ba dito? Nanay ko siya, Ryan. Ano ang dapat kong gawin? Hayaan siyang mawalan ng bahay. Tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos, dapat anak ka niya, hindi bank account niya. Naalala ko ang pangungusap na iyon. Naalala ko dahil hindi ko ito narinig. Hindi talaga. Pumasok ito sa isang tainga at inilagay sa likod ng utak ko, sa likod ng tungkulin, sa likod ng guilt, sa likod ng tunog ng tatay ko na nagsasabi, alagaan mo ang bahay. Hindi ko ito muling matatagpuan sa loob ng 4 na taon. Lumaki ang ledger ng parang damo mabagal. Pagtapos ay sanman. Buwan 6. Tumawag ang nanay ko tungkol sa health insurance niya. Natapos ang employer plan ng tatay ko sa kamatayan at ang Cobra window ay sarado na. Kailangan niya ng supplemental coverage upang tulay ang agwat hanggang Medicare sa 65. Ang premium, 3,340 kada buwan. Idinagdag ko ito sa autopay. Pinanut ni Ryan ako na gawin ito at walang sinabi, na mas malakas kaysa sa anumang maaari niyang sabihin. Buwan 14, namatay ang furnace sa isang Martes sa Enero. Enero sa Mindanao ang uri kung saan nagyayelo ang hininga mo bago. Ito lumabas sa bibig. At ang loob ng ilong mo ay nag-crackle. Tumawag ang nanay ko ng 9 pay. Anak, sobrang lamig dito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tumawag ako sa Havec Company. Emergency install, Laban Pat 300. Inilagay ko sa credit card ko at binayaran sa loob ng 5 buwan. Nakpadala si Ashley ngang text ng gabing iyon. Salamat sa Diyos na okay si Lola. Tatlong salita at isang emoji. Gastos, Calvary, buwan 20. Natapos ang diborsyo ni Ashley. May custody siya ni Mackenzie at Jordan at nakatira sa 2 silid na apartment sa isang lugar na inilarawan ng nanay ko bilang pansamantala. Si Mackenzie ay nasa gymnastics. Mula nang apat siya. Mahilig siya. May tunay na talento. Tumawag sa akin ang nanay ko. Elara, anak, ayaw kong hingin. Pero ang tuition sa gymnastics ay 80 kada buwan at hindi pa kayang bayaran ni Ashley ngayon. Maari mo bang tulungan? Hanggang makatayo siya sa sarili niya. Hanggang makatayo siya sa sarili niya. Ang paridalang iyon ay maaaring autobiography ni Ashley. Nag-sign in ako sa parent portal ni gymnastics at idinagdag ang credit card ko. Autopay. Isa pang item sa spreadsheet na pinapanatili ko sa telepono ko hindi dahil sa sama ng loob, sinabi ko sa sarili ko, kundi dahil sa responsibilidad, kailangan kong malaman kung ano ang kaya kong bayaran. Taon 3. Nagsimulang tumulo ang bubong. Hindi dramatiko, mabagal naman sana kumakalat sa kisameng upstairs hallway, tulad ng pasa na hindi gumagaling. Estimate mula sa contractor. 114,000 para sa buong tear. Off at reshingle. Naglagay ako ng pre-3,500 deposit. Si Jim ang contractor ay naka-schedule na magsimula sa Lunes pagtapos ng Thanksgiving. Sa parehong town, plano ni Ryan at ako na i-renovate ang kusina namin sa Davao. Bagong countertops, mas magandang ilaw. Si Owen ay apat at patuloy na nababangga ang ulo sa cabinet handles na masyadong nakausli. Ipinabak namin ito. Susunod na taon, sabi ko. 2 taon na naming sinasabi ang susunod na taon. Patuloy kong ina-update ang spreadsheet. Binubuksan ko ito minsan sa gabi pagkatapos matulog ang mga bata. Nag-scroll sa mga row tulad ng pagbabasa. Ng diary na walang humingi sa akin na isulat. Mortgage. Insurance. Furnace. Gymnastics. Kitchen reno na ginawa ko para sa nanay ko. Ang backsplash. Ang appliance repair. Ang lawn service ng isang tag-init nang sumakit ang likod ng nanay ko. Lumapit si Ryan sa likod ko minsan habang tinitignan ko ito. Inilagay ang kamay sa balikat ko.
Nagpadala na tayo sa nanay mo ng higit pa kaysa sa naipon natin para sa college fund ng mga bata. Isinara ko ang telepono. Isang taon pa lang. Isang taon pa. Ang universal na dasal ng mga taong nagbabayad ng pag-ibig sa installment. Ako ay siyam ng unang maunawaan ang posisyon ko sa pamilya. Hindi sa mga salita walang salita ang siyam na taong gulang para rito sa pakiramdam. Ang uri na dala mo sa katawan bago matutong pangalanan ng utak. Nasa ospital ang tatay ko. Unang takot sa cancer may nakita sila sa scan. Kailangan ng biopsy. Pinanatili siya overnight. Nag-impaking nanay ko ng overnight bag para kay Ashley. Pink backpack, ang stuffed dog niya, ang paborito niyang kumot. Tinawagan ang tita Ruth upang sunduin siya. Natatakot si Ashley kapag may hindi sigurado. Sabi ngang nanay ko, zipping ang bag. Kailangan niyang maging sa isang ligtas na lugar. Nakatayo ako sa hallway. Hawak ang sarili kong backpack. Asulito na may sirang zipper. Ako mismo ang nag-impake. Pajamas, toothbrush, isang libro. Paano ako? Tumingin pataas ang nanay ko, hindi unkind, pero ang paraan ng pagtingin mo sa isang kasangkapan na pinakakatiwalaan mong manatili kung saan mo ito inilagay. Ikaw ang malakas ko, Elara. Kaya mo ito. Dumating si Tita Ruth. Kinuha si Ashley. Tahimik ang bahay ng parang tahimik ang mga bahay kapag ang lahat na mahalaga ay umalis at ang natitirang tao ay hindi sigurado kung siya ay bilang. Pumunta ang nanay ko sa ospital. Isinara ko ang pintuan sa harap. Pinatay ang mga ilaw sa ibaba. Naglakad ng 3 block patungong bahay ng mga Peterson sa dilim. Dahil iyon ang plano si Mrs. Peterson, ang magbabantay sa akin hanggang makauwi ang nanay ko. 3 block. Walang streetlight sa Elm. Dilim ng Nobyembre. May 2 bitak ang sidewalk at nilampasan ko ang pareho dahil na-memorize ko ang mga ito sa lakad patungong paaralan. Tinuno ko ang doorbell ng mga Peterson at binilang hanggang 10 habang naghihintay. Hindi ako umiyak. Binilang ko hanggang 10. At hindi ako umiyak. Binuksan ni Mrs. Peterson ang pintuan na may bathrobe. O anak, pasok ka, pasok ka. Gumawa siyang hot chocolate na may mini marshmallows. Umupo ako sa mesang kusina niya at ininom ito at hindi umiyak. At binilang ang marshmallows sa halip. 7. Iyon ang gabi na natuto ako. Si Ashley ay nair-rescue. Si Elara ang humahawak. 20 taon pagkatapos, patuloy akong humahawak. Mas malaki na lang ang manumero. At mas mahaba ang lakad. At pareho ang dilim. Ang mga sign ng highway ay lumipas. Davao, 38 kilometro. Umungol si Owen sa pagtulog at nanahimik muli. Ang pahinga ni Ellie ay ang mabagal. Malalim na uri na nangahulugan na lubos na tulog siya. Tumingin sa akin si Ryan. Okay ka ba? Sumakit ang mamata ko. Hindi luha o hindi eksaktong luha. Higit na parang may bagay sa likod ng mamata ko na pumipindot pasulong. Sinusubukang lumabas. At patuloy kong itinutulak pabalik ang paraan na itinutulak ko ang mga bagay mula ng siyam ako. Nakatayo sa porch ng mga Peterson, binibilang ang marshmallows. Siyam ako, Ryan. Siyam ako at ako ang humawak. Patuloy akong humahawak mula noon. Walang sinabi siya. Umabot siya sa console. Kinuha ko ang kamay niya. Pinisil ng isang beses. Iyon ang buong pag-usap. Sapat na iyon. Pero ang pagawak ay ang tanging bagay na nakita nanay ko na ginagawa ko. At nalito ko ang pagiging kailangan sa pagiging minamahal. Narito ang kailangan mong maunawaan tungkol sa kapatid ko. Hindi si Ashley malupit. Siya ay hindi kailanman kailangang maging anumang bagay. Siya ang unang sanggol. Ang miracle baby. Kung naniniwala ka sa pagkukuwento ng nanay ko. 19 oras na labor. Emergency cord wrap. Isang NICU stay na tumagal ng 6 na araw. Sinabi ng nanay ko ang kwentong iyon sa bawat Thanksgiving. Bawat karawan, bawat family gathering kung saan may bagong nakikinig.
Halos mawala siya sa akin, sabi niya, isang kamay sa dibdib, mga mata na kumikinang. Ibinigay siya ng Diyos pabalik sa akin. Nakaupo si Ashley Rune na sumisipsip nito tulad ng sikat ng araw. At nakaupo ako Rune na ginagawa ang math. Ipinanganak ako 3 taon pagkatapos, 7 oras na labor. Walang komplikasyon. Walang nagsabingang birth story ko sa hapunan. Wala namang kwento. Si Ashley ang mahina. Si Ashley ang sensitibo. Si Ashley ang kailangang protektahan, suportahan. Ay buffer mula sa mundo na masyadong matalas para sa kanya. At ako ang malakas, ang eksaktong salitang nanay ko, malakas. Parang regalo na ibinigay niya sa akin sa halip na trabaho na itinalaga niya. Kaya nang matapos ang unang kasal ni Ashley pagkatapos ng 4 na taon na huli ng asawa niya na max out ang credit cards sa mga damit na isinuot ng isang beses at mga bakasyon na ipinos niya pero hindi niya kayang bayaran. Sinabi ngang nanay ko masyadong bata siyang nag-asawa. Hindi pa niya kilala ang sarili. Nang mawalan si Ashley ngang unang trabaho sa vet clinic 6 na buwan pagkatapos tumawag na may sakit ng 11 beses sa 2 buwan. Pagkatapos ay sinabi sa manager na toxic ang trabaho. Sinabi nga, nanay ko, sensitibo siya, Elara. Hindi lahat ay tulad mo. Nang mawalan si Ashley ng pangalawang trabaho sa coffee shop, tumigil lang siyang magpakita ng isang Miyerkules at hindi na bumalik. Sinabi ng nanay ko, iniisip pa niya ang diborsyo. Bigyan mo siyang grace. Nang mawalan si Ashley ng pangatlong trabaho sa data entry sa insurance office, umalis pagkatapos ng 3 linggo dahil mababa ito para sa kanya. Sinabi ng nanay ko, kailangan niyang hanapin ang patient niya. Kapag natakpuan niya ang tamang bagay, magiging magaling siya. 4 na trabaho sa 4 na taon. Binilang ko. Hindi sinasadya ako ay tagabilang. Binibilang ko ang lahat. Pero ang manumerong iyon ay nabubuhay sa ibang cholum kaysa sa mga bayad sa mortgage. Ang column ni Ashley ay walang $sign. May mga dahilan ito, nakayos ng mayos. Isa bawat kabiguan. Lahat ay naka-gift wrap ng nanay namin. Samantala, nagtatrabaho ako ng 5 araw sa 1 linggo sa dental practice sa Davao. 8 oras na shift. Ang mga kamay ko sa bibig ng mga estranghero, nag-scrape ng calculus sa mga ingipin, nagpapaliwanag ng flossing techniques sa mga taong hindi mag-floss. Nag-impake akong lunch, turkey sandwich, mansanas, granola bar 30 kada araw, kinalkula ko minsan. Mamaneho ako ng Honda CR-V na may 97,000 kilometro dahil nakasundo kami ni Ryan na ang bagong sasakyan ay maaring maghintay hanggang maabot ng college fund ng mga bata. Ang isang tiyak na numero, isang numero na patuloy naming inilalayo dahil sa spreadsheet sa telepono ko na walang kinalaman sa kolehiyo. Si Ashley sa parang panahon, nagpo-post ng Instagram story tuwing linggo. Brunch na may mimosas, bagong manicure, isang kandila na mas mahal kaysa sa budget ko para sa linggo. Caption, Self-Care Sunday. May 400 followers ang account niya. Isa si nanay ko. Nag-like si nanay sa bawat post. Hindi kailanman tinanong ng nanay ko kung sino ang nagbabayad para sa Self-Care Sundays ni Ashley. Hindi tinanong ng nanay ko dahil ayaw niyang malaman na ang sagot ay ang parehong tao na nagbabayad sa lahat ng iba pa. 7 buwan bago ang sleeping bags, binayaran ko ang kitchen renovation ng nanay ko. Hindi buwang remodel bagong countertops, tile backsplash, updated hardware sa mga cabinet, 88,500 kabuan. Ako ang nakahanap ng contractor, pinili ang materials, nagmaneho patungong tagum sa isang Martes, at ginyugol ang 3 araw ng bakasyon ko sa pag-supervise ng install. Nag-off si Ryan sa trabaho upang bantayan ang mga bata. Natulog ako sa couch. Ang guest room A may malumang kahon ni Ashley na walang naglipat sa lubang 2 taon. Ako mismo ang nag-grout ng backsplash. Nahuhuli ang contractor at hindi makabalik ang tile guy hanggang Huwebes. Kaya nanood ako ng YouTube video at ginawa ito sa mga tuhod ko na may rubber float at bucket ng sanded grout.
Sumakit ang likod ko ng isang linggo. Dumating si Ashley ng araw na natapos ito. Sabado ng hapon, pumasok siya sa kusina, napahinga ng malalim, kinuha ang telepono, at kumuha ng siyam na larawan mula sa iba't ibang anggulo. Siyam, ako ay naroon pa rin. Naglilinis ng grout residue sa counter, at binilang ko ang bawat click ng camera niya. Nang gabing iyon, ipinos niya ang pinakamagandang larawan. Kumikinang ang kusina hapon na liwanag sa bintana. Ang copper kettle ng nanay ko sa bagong countertop, bagong puting tile sa likod ng stove. Caption, Kitchen Glow, up ni Lola. Lubos na nagpapasalamat na pinapanatili niyang maganda ang bahay na ito para sa atin lahat. Number family home number blessed. 47 likes. Maga komento. Kamanga. Manga ang nanay mo. Family goals. Maganda ang tile. Isang komento mula sa nanay ko. Ang magandang bahay ko para sa aking magagandang anak na babae. Ang magandang bahay ko. Hindi si Elara ang gumawa nito. Hindi ang anak ko na ginugol ang bakasyon niya sa mga tuhod na nagrot ng til. Lang ang magandang bahay ko. Parang nangyari ito ng mag-isa. Parang ang mga bahay ay naktatayo nga sarili. Ako ay nakaupo sa sasakyan ko sa driveway nang lumabas ang post sa screen ko, may grout pa rin sa ilalim ng kuko ko. Binilang ko hanggang 10. Thanksgiving, ang around ang sleeping bags. Pero bago ang sleeping bags, may hapunan, 11 tao sa paligid ni Gemesa. Ang nanay ko sa ulo, si Ashley sa kanan niya, si Mackenzie at Jordan sa tabi ni Ashley, ako sa kabilang panik sa pagitan ni Ryan at Owen, si Ellie sa booster seat sa sulok. Si Tita Ruth, si Tito Terry, ang kaibigan ng nanay ko na si Barb mula sa simbahan, na ang asawa ay namatay ng taksibo, at pinilit ng nanay ko na kailangan niya ng pamilya sa paligid niya. Nakaset ang mesa na may ivory tablecloth na binili ko. Ang pagkain ay inihain sa na platter na dalang tatay ko mula sa kusina ang may blue rim pattern, sabing nanay ko masyadong maganda para sa araw-araw. Ang pot roast ay sa nanay ko. Ang green beans ay sa Tita Ruth. Ang rolls ay mula sa bakery. Ang pie ay sa akin. Recipe ang tatay ko. Tumayo ang nanay ko. Itinaas ang baso sweet tea, hindi siya umiinom ng alak, na binabanggit niya sa bawat gathering na parang spiritual achievement. Gusto kong sabihin kung gaano ako nagpapasalamat sa pamilyang ito. Simula niya, ang smiling controller sa kanyang pinakamahusay, mainit na boses, mga mata na nakakita sa bawat tao sa mesa, tumitigil ng sapat upang magparamdam sa lahat na nakikita. Para kay Tita Ruth at Tito Terry, na naging bato natin. Para kay Barb, mahal namin kayo pamilya ka. Para sa aking magagandang apo, na nagpapahalaga sa lahat. Tumingin siya kay Ashley. Ang mukha niya ay lumambot sa isang bagay na mukhang laming pero gumagalaw tulad ng estratehiya. At para kay Ashley, anak, lubos akong ipinagmamalaki kung gaano kakalakas sa taong ito. Mahirap ang daan mo, at patuloy kang lumalakad. Nangangailangan iyon ng tapang. Pinunasan ni Ashley ang mata niya gamit ang napkin. Nakasuot siya ng bagong sweater. May tags pa ang maliit na plastic string na nakausli mula sa kwelyo tulad ng resibo na walang nag-abala na itago. Tumingin ang nanay ko sa akin sa huli, ang paraan ng pagkilala mo sa waiter bago humingi ng bill. At Elara, salamat sa pagiging nandito palagi. Palaging nandito. Hindi palaging humahawak sa atin. Hindi palaging nagbabayad. Hindi salamat sa 88,000 ang furnace, ang kusina, ang insurance, ang gymnastics, ang tablecloth na kinakainan mo ngayon, lang nandito, presente, accounted for, tulad ng upuan. Natakpuan ng kamay ni Ryan ang tuhod ko sa ilalim ng mesa. Pinisil ko pabalik. 2 pisil ang aming shorthand para sa alam ko, nandito ako. Pagkatapos ng hapunan, nagkalat ang mga bata. Kinuha ni Mackenzie at Jordan ang guest room tulad ng fort sarado ang pintuan. Tumatawa. Ang tunong ang iPad na nagpapatugtong ang animated na bagay sa mga dingding. Umupo si Owen sa sahing,
sala na gumagawang puzzle. Si Ellie ay nasa couch na kasama ang kanyang rabbit mga sapatos na sipa, isang medyas na nawawala, nahugas akong pinggan. Ang ma-countertop na binayaran ko, ang backsplash na groted ko sa maduhod ko, ang platter na may blue rim na dalan tatay ko tulad ng tropeo. Dalawang kamay sa ilalim na sinisigaw, mainit, mainit, paparating. Nagpunas si Ashley ng isang plato. Inilagay ito sa counter sa halip na sa kabinet. Pagkatapos, sumasakit ang likod ko. Sa tingin ko ay na-strain ko sa pagbuhat ng char seat ni Jordan. Ang nanay ko, mula sa sala, "O anak, umupo ka." Hawak ni Elara iyon. Hawak ni Elara iyon, ang family motto, na walang bumoto. Nahugas akong huling plato, pinunasan ang counter. Tinupi ang tuwalya sa thirds, isang ugali mula sa dental office kung saan lahat ay natutupi sa thirds. Malinis, tumpak, invisible na trabaho. Pagkatapos ay pumunta ako upang hanapin ang nanay ko tungkol sa sleeping arrangements dahil 8:30 at ang mga anak ko ay nagaantok. At inasahan ko ang paraan na lagi kong inaasahan, ang paraan na tinuruan ako na asahan, na may lugar para sa amin sa isang lugar sa bahay na ito. Naragpuan ko siya sa hallway at binuksan niya ang closet. Alam mo na kung ano ang lumabas dun. Alam mo na tungkol sa dinosaur sleeping bags, at ang amoying basement, at ang anak ko na niyakap ang kanya tulad ng regalo. Alam mo na tungkol kay Ashley sa pintuan, na tumatawa. Alam mo na binilang ko ang 14 na hakbang patungo sa pintuan sa harap. Pero narito ang hindi mo alam. Sa loob ng 5 segundo sa pagitan ng pagbukas ng nanay ko ang closet at pagtama ng sleeping bag sa sahig, tiningnan ko ang mantle. 7 larawan. Ang high school graduation ni Ashley cap and gown. Ang braso ng nanay ko sa kanya, parahong nakangiti. Ang kasal ni Ashley puting damit, bulaklak. Ang buong produksyon. Si Ashley at ang nanay ko sa beach isa sa mga golden hour shot. Kung saan parang nasa pelikula ang lahat. Ang unang caravan ni Mackenzie. Ang baptism ni Jordan. Isang group photo mula 2 Pasko na ang nakalapas kung saan lahat ay nakangiti. At isa sa akin, sa background, hawak ang cake sa 30th birthday party ni Ashley. Halos hindi mo makita ang mukha ko sa likod ng mga kandila. 7 larawan. Isa sa akin hawak ang isang bagay para sa iba. Binilang ko sila sa 3 segundo. Binibilang ko ang mga bagay sa buong buhay ko. Pero ito ang unang pagkakataon na sinabi sa akin ng mga numero ang isang kwento na hindi ko mapagtatalunan. Binuksan ng nanay ko ang closet at may isang bagay na sumara sa akin. Nagsimulang umulan sa isang lugar, sa palibot ng isang bayan hindi, ang dramatikong uri, manipis at patuloy. Ang uri na nagpapasakit sa wipers sa bawat 3 pass at ginagawang mahabang smear ng taillights at wala ang highway. Nagmaneho si Ryan. Umupo ako sa passenger seat na ang mga kamay ko sa kandungan, palat pataas, parang naghihintay na tanggapin ang isang bagay na hindi ko mapangalanan. Nasa pagitan pa rin nga mga pa ko ang PA, ang buwang sasakyan, ay amoy brown butter at nutmeg, at isang kusina kung saan may isang taong minsan ay minahal ako ng walang kondisyon. Natutulog si Owen at si Ellie. Ang ulo ni Owen ay nakatagilit sa bintana, nagpapahit ng fog sa salamin sa bawat hininga. Si Ellie ay nakasuksok sa kanyang car seat, ang dinosaur sleeping bag na nakabunch sa kandungan niya. Dinala niya ito sa sasakyan tulad ng kumot. Hindi ko ito kinuha sa kanya. Dapat sana. Hindi ko ginawa. Tahimik. Hindi ang galit na uri. Hindi ang uri kung saan may naghihintay na ang isa ay magsalita muna. Ang uri kung saan 2 tao ang parehong alam ang isang bagay at walang kailangang patunayan ito. Inalis na ang kanang kamay ni Ryan ang manibela at natakpuan ang console sa pagitan namin palat pataas. Kinuha ko ito. Pinisil ng isang beses. Pinisil niya pabalik. Iyon ang bang pahusap sa loop ng 30 kilometro. Sa isang lugar sa timog ng isang bayan, nagising si Ellie.
Ang boses niya ay mula sa likod, kalahating tulok, na may takip ng sleeping bag sa pisngi. Mommy, Mari ba nating panatilihin ang dinosaur sleeping bag? Nakalok ang dibdib ko, hindi sakit isang bagay bago ang sakit. Ang paraan ng peg-brace ng katawan mo ng kalahating segundo bago ang impact, kapag alam ng kalamnan mo kung ano ang darating pero hindi pa nahuhuli ng utak. Pinanut ko ang mile markers. 47, 48, 49. Sige, anak. Maaari mo itong panatilihin. Gumawa siyang maliit na tunok. Hindi salita, lang contentment. At bumalik sa ilalim. Hindi ako tumingin kay Ryan. Hindi siya tumingin sa akin. Ang mga wipers ay sumisigaw. 49, 50, 51. Rest stop sa labas ng isang bayan. Huminto si Ryan nang hindi tinatanong. Marahil ay kailangan niya ng gasolina. Marahil ay kailangan niya na ako ay lumabas sa sasakyan bago ang anumang bagay na nakatatayo sa likod ng mamata ko ay makahanap ng daan pasulong. Babalik ako akat, sabi ko, at nakaklakat sa parking lot sa ulan ng walang jacket. Walang tao ang banyo. Fluorescent light ang blue-white na uri na nagpapamuka sa lahat na parang gising ng tatlong araw. Isang salamin sa ibabaw ng lababo, may mansa ng tubig, paper towel dispenser na kalahating walang laman. Ang gripo ay tumulo sa ritmo na binilang ko ng walang sinasadya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiningnan ko ang sarili ko. Nakasuot pa rin ako nga. Hikaw ang pearl studs na isinuot ko 6 na oras na ang nakalipas habang nakatayo sa harap ng salamin sa kwarto ko sa Davao na inikot ang ulo kaliwa at kanan. Siguraduhin na pantay ang mga ito. Ang magagandang hikaw ko, ang maisinusuot ko para sa nanay ko. Ang mga nagsasabi, nag-effort ako, dumating ako, pakiusap, pansinin mo ako. At nakatayo roon sa ilalim ng fluorescent light na yon, ulan sa buhok ko, grout na bahagyang. Nakikita sa ilalim ng thumbnail ko mula sa kitchen renovation, na akala ng mga Instagram followers ng nanay ko ay nangyari ng magic. Nakita ko ito, 29 taong gulang. Dental hygienist. Ina ng dalawa. Nakatayo sa rest stop bathroom sa gabi ng Thanksgiving dahil binigyan ng nanay ko ang aking mga anak ng sleeping bag sa sahig at ang kapatid ko ng kama. At ginugol ko ang buong adult life ko sa pagsubok na kumit ang upuan sa mesa na hindi kailanman nakaset para sa akin. Hindi dahil puno ang mesa dahil hindi ako kailanman nasa guest list. At mas masahol. Si Owen, ang tahimik, seryoso, observant na anak ko na hindi hinawakan ang sleeping bag, na tumayo roon na ang mga kamay sa mata giliran, nanonood sa mukha ko natututo. Sumisipsip ng aral ng parang sinipsip ko ito ng siyam ako sa porch ng Ma Peterson. Ang ilang tao sa pamilya ay nire-rescue, at ang ilang tao ay humahawak. Tinuturuan ko ang anak ko na bilangin hanggang 10 at huwag umiyak. Tinanggal ko ang manahikaw. Hindi dramatiko, umabot lang pataas. Tinanggal ang kaliwa, pagkatapos ang kanan. Hinawakan ko ang mga ito sa palat ko sandali, 2 maliit na perlas. Mainit mula sa balat ko. Pagkatapos ay inilagay ko ang mga ito sa gilid ng lababo sa tabi ng soap dispenser at lumabas. Hindi ako tumingin pabalik sa mga ito. 8:40 na hikaw mula sa department store sale. Hindi iyon ang punto. Ang punto ay palagi kong pinalamutian ang sarili ko para sa isang babay na tinitingnan lang ako kapag kailangan niyang isang bagay na dalhin. Bumalik sa sasakyan, tumatakbo ang makina ni Ryan. Mainit ang heater. Tiningnan niya ang tainga ko hubad na ngayon at walang sinabi. Alam niya. Lagi siyang alam ni Ryan. Naghihintay siya ng 4 na taon para mahabol ko ang sinabi niya sa couch na apartment ko ng gabi na isinulat ko ang unang auto-pay. Dapat anak ka niya, hindi bank account niya. Narinig ko ito ngayon. 4 na taon na late sa rest stop parking lot sa isang bayan, na may ulan sa mukha ko at ang mga anak ko ay natutulog sa likod. Sa wakas ay narinig ko ito. Davao,
kilometro. Walang tao ang highway. Ang ulan ay naging mist. Umungol si Owen tungkol sa mga pabo at nanahimik. Ang pahinga ni Ellie ay mabagal at malalim. Ang sleeping bag ay tumataas at bumababa sa kandungan niya tulad ng maliit na alon. Umuwi. 1:30 AM. Ang aming bahay. Maliit, 3 silid, isang banyo, kusina na may cabinet handles na masyadong nakausli at countertop na patuloy naming sinasabi na papalitan susunod na taon. Pero gumagana ang bawat light switch dahil inaayos ito ni Ryan. Ang bawat dingding ay ang kulay na pinili namin ng magkasama. Ang bawat silid ay may kamatotong kama para sa bawat taong nakatira roon. Dinala ni Ryan si Owen. Ako ang nagdala kay Ellie. Inilagay ko sila sa kama. Ang kanilang nga silid, ang kanilang nga unan, ang kanilang nga kumot na hindi amoy basement ng sinuman. Umupo ako sa gilid ng kama ni Owen. Binuksan niya ang isang mata. Umuwi na ba tayo? Oo, anak. Umuwi na tayo. Isinara niya ang mata. Nawala sa 2 segundo. Ligtas. Ang paraan ng pagtulog ng mga bata kapag alam nila eksaktong kung saan sila at kung kanino sila nabibilang. Pumunta ako sa kusina. Binuksan ang telepono ko. Binuksan ang spreadsheet. Ang numero sa ibaba. Tulembay 9340. Tinitigan ko ito ng parang tinitignan mo ang resibo pagkatapos ng pagkain na hindi mo in order at hindi mo nagustuhan. Pagkatapos ay isinara ko ang spreadsheet at binuksan ang banking app. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Pero sa unang pagkakataon sa 4 na taon, alam ko eksaktong kung ano ang gagawin ko sa umaga. Black Friday. Ang iba sa Pilipinas ay nakikipaglaban sa mga television sa department store. Ako ay nakaupo sa mesa ng kusina ko sa Davao na may tasa ng kape, laptop, at telepono. Tungkol ng ay disassemble ang invisible scaffolding na itinayo ko sa ilalim ng buhay nanay ko sa loob ng 4 na taon. Si Ryan ay nasa stove na gumagawa ng pancakes. Si Owen at Ellie ay nasa sahig na sala na nanonood gang rerun ng parada. Nagaway tungkol sa kung aling lobo ang mas malaki. Normal na tunog ng umaga, mantikilya na sumasabok sa kawali. Ang boses ni Ellie na umaakyat sa register na tinatamaan niya kapag sigurado siyang tama siya. Ang coffee maker na gumugulo sa huling ilang patak. Binuksan ko ang laptop. Binuksan ang banking app. Nag-load ang autopay screen na may apat. Na recurring transfer na nakalista sa mayos na mga row. Bawat isa ay may petsa. Halaga. At recipient na dala ko tulad ng bagahe na walang humingi sa akin na i-check. Ang dental hygienist sa akin ang pumalit methodical. Tumpak. Isang injipin sa isang pagkakataon. 1. Recurring transfer. T1,850 kada buwan. Recipient. Mortgage ni Diane Campbell. Tagum. Aktibo mula Marso. 4 na taon na ang nakalipas. 48 na bayad na natapos. Kabuang na transfer. 888,800. Kanselahin. Kumpirmahin. Sigurado ka ba? Tapos na. 4 na taon ng bayad ay nawala sa 12 segundo. Ang screen ay nag-refresh. Ang item ay nawala, parang hindi kailanman umiral. Ang bahay sa Tagum ay hindi pa alam, pero ang lupa sa ilalim nito ay nagbago na. 2. Tawag sa telepono. Tinawagan ko ang numero ng supplemental insurance provider ng nanay ko at nagante sa 3 minuto ng hold music. Isang bagay na jazzy at optimistic. Ang uri ng musika na hindi alam kung ano ang soundtracking nito. Gusto kong alisin ang sarili ko bilang responsible party para sa supplemental premium ni Diane Campbell. Maaari ko bang itanong ang dahilan ng pagbabago? Pagbabago sa mapangyari. Ipaproseso ko iyon ngayon. Ang susunod na premium ay sisingilin ng diretso sa policyholder. Salamat. 9,340 kada buwan. 36 na buwan ng bayad. 8,240 ka buwan. Hindi alam ng babae sa telepono na ibinigay niya lang sa nanay ko ang isang bill na hindi niya alam na umiral. 3. Text message.
I-type ko ito gamit ang thumbs ko habang sumisiga si Owen mula sa sala na ang Snoopy balloon ay tiyak na mas malaki kaysa sa Pikachu. Jim, kailangan kong kanselahin ang roof project. Pakiusap ay refund ang deposit sa account ko. Pasensya sa maikling abiso. Sumagot si Jim sa loob ng 8 minuto. Okay ka ba, Elara? Lang pakbabago sa plano. Naunawaan. Ipoproseso ang refund sa loob ng 3 hanggang 5 business days. T100 T000 deposit na babalik. T100 and project na nawala. Ang tarp sa bubong na anay ko ay makakati sa taglamig. Marahil. At kung hindi well, ang mabubong ay hindi rin nagtatayong sarili. Fira. Parent portal, gymnastics, sa Togum. Login. Account, Mackenzie Campbell, Edad Wallo. Payment method, Ilara Voss, Visa na nagtatapos sa 4,471. Autopay status, aktibo. Alisin ang payment method. Kumpirmahin, Diala 280 kada buwan. 26 na buwan ng bayad. 7,280 sa gymnastics tuition para sa pamangkin ko, binayaran ng isang tiyana ang sariling mga anak ay hindi kailanman nag-take ng isang klase dahil hindi umabot ang budget. 4 na pagkansela. Binilang ko ang maito ng parang binibilang ko ang lahat. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil ang utak ko ay hindi hinahayaan akong hindi. 4. Kabuang buwan ang naalis. Hitukaksi. 470. Kabuang one time na-recover. Either 3,500. Kabuang lifetime investment sa pagiging invisible ay 124,520. Isinara ko ang laptop. Inilagay ang mangkamay ko ng patag sa mesa palad pababa sa pagkakataong ito, hindi bukas at naghihintay tulad ng nasa sasakyan kagabi. Patag, grounded, tapos na. Inilagay ni Ryan ang isang plato ng pancake sa harap ko. Umupo sa tapat. Ang mukha niya ay kalmado, pero ang mga mata niya ay ginagawa ang bagay na ginagawa nila. Kapag siya ay nagtatrabaho ng napakahirap na, hindi sabihin ang isang bagay na gusto niyang sabihin sa loob ng 4 na taon. Okay ka ba? Inalas ko ang lahat. Ang mortgage, ang insurance, ang roof project ni Jim, ang gymnastics ni Mackenzie. Tahimik siya ng 3 segundo. Binilang ko, mabuti. Hindi sigurado ka ba? Hindi ba ka dapat pag-usapan muna natin? Hindi pa ano ang nanay mo? Lang mabuti. Isang panty. Ang eksaktong bigat ng isang lalaki na nakatayo sa gilid ng sandaling ito mula ng gabi na isinulat ko ang unang autopay sa couch ng apartment ko at mahal niya ako ng sapat upang hayaan akong dumating dito sa sarili kong ischedule. Tatawag siya, sabi ko. Oh, hindi ako sasagot. Alam ko, tumakbo si Ellie papasok sa kusina, rabbit sa ilalim ng isang braso. Daddy, maari ba kaming magkaroon ng whipped cream sa pancakes? Tiningnan ako ni Ryan. Tiningnan ko siya. Whipped cream sa umaga ng Biyernes. Ang aming kusina. Ang aming pancakes. Ang aming maanak na humihinging maliit na bagay at nakukuha ito ng walang committee meeting o guilt trip o toast kung saan sila ay sasalamatan sa huli. Kunin mo ang kan mula sa ref, anak, sabi ni Ryan. Sumigaw si Ellie at tumakbo. Lumitaw si Owen sa pintuan. Gusto ko rin. Normal. Ordinaryo. Amin. Gumawa akong isa pang bagay ng umagang iyon. Hindi pa kansla pag-ingat, binuksan ko ang spreadsheet sa telepono ko. 4 na taon ng transfer na nakayos row by row. Mortgage, insurance, furnace, kusina, gymnastics, backsplash, lawn service, appliance repair, bawat piso ay dokumentado, bawat petsa ay naitala, bawat bayad ay nakumpirma, na may transaction number. Kumuha ako ng screenshots lahat. Isinave ko ang ito sa folder sa telepono ko. Pinangalanan ko ang folder. Proof. Hindi para sa korte. Hindi para sa social media. Hindi para sa mga church ladies o Tita Ruth o sinumang maring magtanong balang araw kung ano ang nangyari sa pamilya. Voss sa Thanksgiving. Para lang sa akin.
Para sa sandali at ito ay darating, nararamdaman ko na nakakatipon tulad ng panahon sa radar kapag may titingin sa akin sa mata at sasabihin na hindi ako nagawa ng sapat. Hindi tumunok ang telepono ng araw na iyon. O Sabado, walang tumawag. Patuloy pa rin ang system sa FUMES. Ang huling bayad ay naproseso na. Ang susunod ay hindi pa due. Ang buhay nanay ko ay patuloy na nakatayo. Pero ang pundasyon ay tahimik na naalis at hindi niya pa alam. Tumunog ito sa linggo at pagkatapos ay hindi tumigil. Linggo ngang umaga, nag-floss ako ngipin ni Owen. Ayaw niyang mag-floss, gumagalaw tulad ng ginagawa ko ang surgery. Pro-dental hygienist ako at ang mga anak ko ay makakaroon ng malinis na gilagid kung ito ang huling bagay na gagawin ko. Nag-vibrate ang telepono ko sa counter ng banyo. Nanay, hinayaan ko itong tumunog. Tumingin pataas sa akin si Owen na may floss pa rin sa pagitan ng mamolar. Lola, huwag kang gumalaw buddy. Halos tapos na. Tumigil ang telepono, pagkatapos ay nagsimulang muli. Tinapos ko ang ngipin ni Owen. Nagbanlaw ang floss, nahugas ng kamay, at kinuha ang telepono. Isang voicemail. Pinakingan ko ito habang tumakbo si Owen pababa upang hanapin si Ryan. Hi anak, ako ito si nanay. Matamis na boses. Mainit. Ang smiling controller sa full wattage. Ang boses na ginagamit niya sa simbahan, sa grocery store, sa hapunan ng Thanksgiving kapag sinasabi niya sa lahat kung gaano siya nagpapasalamat. Napansin ko ang isang bagay na kakaiba sa bangko. Sinabi nila na may nawawalang bayad. Sigurado akong glitch lang ito. Mari mo ba akong tawagan kapag may pagkakataon? Mahal kita. Glitch. Akala niya na ang 4 na taon ng invisible na trabaho ay glitch. Inilagay ko pababa ang telepono. Hindi tumawag pabalik. Loons. 4 na tawag mula sa nanay ko. 2 text. Ang unang text. 9,14 M. Elara. Tumawag muli ang bangko. May tungkol sa mortgage? Hindi ko maintindihan ang mga bagay na ito. Alam mo iyon. Tawagan mo ako, pakiusap. Hindi ko maintindihan ang mga bagay na ito. Naintindihan niya ng maayos ng buhay ang tatay ko. Naintindihan niya ng maayos nang binuksan niya ang folder sa mesa ng kusina at ipinakita sa akin ang manumero at naginte na mag-volunteer ako. Naintindihan niya ng eksakto ang sapat upang malaman kung ano ang hihingin at ng eksakto ang kaunti upang hindi kailangang magpasalamat. Ang pangalawang text, 2:47 p.m. Anak, nakukuha mo ba ang mga mensahe ko? Nakukuha ko ang ito. Nakukuha ko rin ang buong Lunes sa dental practice 8 pasyente, 2 deep cleaning, isang bata na kumagat sa daliri ko sa panahon ng Fluor D treatment. Amoy latex at minang mga kamay ko. May 4 na missed calls ang telepono ko. Nakmaneho ako pauwi, gumawang hapunan, tinulungan si Ellie sa kanyang letra. Binasa si Owen ng 2 kabanata ng libro niya at natulog. Pagkatapos, tumawag si Ashley. Hindi sa akin kay Ryan. Tumunog ang telepono niya ng 8:52 p.m. Sinagot niya sa kusina habang naglalagay ako ng pinggan. Hey Ashley, narinig ko ang boses niya sa speaker, hindi ang makasalita, kundi ang pitch, mataas. Nainis. Ang frequency na ginagamit ni Ashley kapag ang isang bagay na inakala niyang permanente ay lumabas na nangangailangan ng effort. Nakinig si Ryan ng humigit kumulang 30 segundo. Pagkatapos, ipapaalam ko kay Lara. Nag-hang up siya, tiningnan ako. Bounced ang gymnastics payment ni Mackenzie. Gusto ni Ashley malaman kung nakalimutan mong i-update ang card mo. Pinunasan ko ang makamay ko sa tuwalya. Tinupi ito sa thirds. Nakalimutan mo ba? Hindi salamat sa pagbabayad ng gymnastics ng anak ko sa loob ng 2 taon. Hindi ko alam na ikaw ang sumasakop niyan. Hindi kahit okay ka ba? Lang, nakalimutan mo ba? Tulad akong vending machine na tumigil sa pagbibigay at ang tanging tanong ay kung aling button ang pipindutin upang ayusin ito.
Ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong ko. Sinabi ko na ipapaalam ko sa iyo. At wala. Sa iyo at sa pamilya mo iyon. Ako lang ang messenger. Isang pause. Pero kung gusto mo ang opinyon ko, alam ko ang opinyon mo. Mayroon ka na nito sa loob ng 4 na taon. Ngumiti siya. Hindi malaking ngiti ang maliit, ang nangahulugan na sa wakas. Kumuha akong screenshot ng call log ni Ashley. Idinagdag ito sa folder. Proof. Martes. Bumukas ang magabitak. Ang voicemail nanay ko, on, Yirmi Kia, me, nandun pa rin ang tamis, pero mas manipis na ngayon. Naunat sa isang bagay na mas matigas sa ilalim tulad ng fondant sa cake na nagsisimulang mag-crumble. Elara. Walang anak, walang sweetheart, lang ang pangalan ko, flat at matigas. Kailangan kong tawagan mo ako pabalik. Ngayon, hindi ito laro. Ang insurance company ay nagpadala ang liham may tungkol sa policy change. Ang mortgage ay isang hininga. Nagre-recalculate. Elara, hindi ko maring mawala ang bahay na ito. Ang tatay mo ay magiging tumigil siya. Ang recording ay nakakuha ng 2 segundo ngan katahimikan bago namatay ang linya. Ang tatay mo ay magiging sasabihin niyang nahihiya sa iyo. Alam ko ito ng parang alam kong ang brown butter ay inilalagay bago ang nutmeg. Ang paraan na alam kong 14 na hakbang ang naghihiwalay sa sala sa pintuan sa harap. Ang paraan na alam kong 7 marshmallows ang lumutang sa hot chocolate na ginawa sa akin ni Mrs. Peterson ng gabing naglakad ako ng 3 blok sa dilim ng siyam ako dahil ipinadala ako ng nanay ko at tinawag itong lakas. Pero narito ang hindi alam ng nanay ko. Hindi siya mahihiya ang tatay ko. Ang tatay ko na nakbabago ng furnace filter, na nililinis ang magutter, na naksusulat ng second ng mortgage ng mano-mano, na nakatayo sa kusina ng NAMA. Na gumagawa ng pie crust at sinabi, hindi naktatayo ang sarili ng bahay, anak. Titignan ng tatay ko ang spreadsheet na may 524,520 at mahihiya siya. Pero hindi sa akin. Kinuha ko ang telepono ko, hindi upang tawagan siya pabalik, upang i-text sa kanya ang isang linya. Magkikita tayo sa Sabado. Tayong dalawa lang. Sa Caribou Coffee sa isang kalye sa Tagum, 10 a.m. Hindi ako naghintay ng sagot. Inilagay ko pababa ang telepono sa counter. Pumunta sa sala. Umupo sa sahig sa tabi ni Owen at ang kanyang Legos. Ano ang ginagawa mo? Bahay, sabi niya. Pero ang bubong ay patuloy na nahuhulog. Tinulungan ko siyang ayusin ito. Sama-sama naming itinayo ang bubong. Isang brick sa isang pagkakataon. At ito ay tumagal. Sasagot ka ba sa mga tawag na iyon? O hahayaan mo silang tumunog? Hayaan ko silang tumunog. Lahat ng 198 at sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang katahimikan sa aking panig ay ang pinakamalakas na bagay na narinig ng bahay na iyon sa Tagum sa loob ng 4 na taon. Caribou Coffee sa isang kalye sa Tagum. Sabado ng umaga, 9:43 a.m. 17 minuto ng maga, dahil ako ay taga-bilang at ang maga taga-bilang ay laging maga. Umorder ako ng black coffee. Umupo sa corner booth sa tabi ng bintana. Sa labas. Ang unang tunay na niebe ang season ay bumabagsak hindi mabigat pa. Lang sapat upang i-dust ang sidewalk at gawing parang nagsisimulang muli ang lahat. Inilagay ko ang bag ko sa upuan sa tabi ko. Sa loob, isang Manila folder. 4 na taon ng bank statements. Bawat transfer na naka-highlight sa dilaw 53 pahina. Binilang ko ang maito ng 2 beses. 4 na sugar packet sa caddy. 2 napkin sa ilalim ng tasa ko. Isang folder sa bag ko. Hindi ko in-rehearse kung ano ang sasabihin ko. Ginugol ko ang 20 taon sa pag-rehearse ng mga pag-usap sa nanay ko isinusulat sa shower, inedit sa sasakyan, pinupuno sa hating gabi. Wala sa mga ito ang nangyari ng parang plano ko dahil hindi mo maring i-rehearse sa isang taong nagre-rewrite ng eksena habang nasa loob ka pa. Kaya sa pagkakataong ito, dinala ko ang mga numero.
Ang mga numero ay hindi nagre, rearrange ng sarili upang magparamdam sa iyo ng guilt. Dumating si Diane ng 10-2. Church clothes sa sabato navy blouse, pearl earrings, lipstick na inilagay ng tumpak ng isang tong tinuturing ang muka niya tulad ng press release. Armor na nakabalat kayo bilang elegance. Hi anak, lubos akong natutuwa na gusto mong makita. Lubos akong naalala sa iyo, nagalala sa akin. Hindi ang mortgage, hindi ang pera. Ang opening move ng smiling controller ay nag-reframe ng krisis bilang pag-alala para sa ibang tao. Kumuha ako ng chamomile tea para sa kanya. Inilagay ito sa pagitan namin at pagkatapos ay inilagay ko ang folder sa mesa. Hindi dramatiko. Umabot lang ako sa bag. Kinuha ito at inilagay sa tabi ng sugar caddy. Manila, yellow tab ang pinakamahal na ordinaryong bagay sa coffee shop na iyon. Nay, alam mo ba kung ano ang autopay? Tumigil ang kamay niya sa paligid ng tasa ng saa. Ano? Binuksan ko ang folder. Unang pahina. Mortgage payment, 270,850 kada buwan. Isinulat ko ito 3 linggo pagkatapos mamatay si tatay. 48 buwan. Iyon ay 800. Susunod na pahina, health insurance supplement, ay 340 kada buwan sa loob. Ang 36. Buwan. Davin 12,240. Susunod. Furnace replacement. Davin 4,200. Kitchen renovation countertops. Backsplash. Tatlong arong Bakasion Co. T-8,500. Gymnastics ni Mackenzie. Daman 200 and daching. Kada buwan sa loop na 26 buwan. Hoven 7,280. Roof deposit. Hover 12. Isinara ko ang folder. Kabuan, 11,24,520. Sa loob ng 4 na taon, napakatahimik ng mga daliri na nanay ko sa tasa ng saa ang uri ng tahimik na nangangailangan ng effort. Ang niebe sa labas ay mas makapal na ngayon. Elara, ako, ang tatay mo ay laging. Sinasabi ng tatay ko na hindi nagtatayo ang sarili ngang bahay. Tama siya. Hindi mo lang napansin kung sino ang humahawak nito. Hindi ko alam na ganun kalaki. Sabi niya, halos bulong. Hindi ka naktanong. Sinubukan niya. Ang smiling controller ay hindi bumababa nang hindi sinusubukan ang reboot. Anak, masyado kang overreacting. Isang gabi lang iyon, nakayos na ang anak ni Ashley. Hindi kailanman isang gabi lang iyon, Nay. Nandun ang folder. Hindi ko kailangang itaas ang boses. Iyon ay bawat gabi na binayaran ko ang iyong nga bill at kunwaring hindi ito mahalaga. Iyon ay bawat holiday kung saan dumating si Ashley na walang dala at nakuha ang corona, at dumating ako na puno at nakuha ang sleeping bags. Hindi iyon patas. Mahal ko kayong pareho nga anak ko. Binigyan mo si Ashley ng guest room. Binigyan mo ang aking mga anak ng sleeping bags. Binigyan mo ako ng mortgage. Ayon ang math mo, nay, hindi sa akin. Binukan niya ang bibig. Isinara ito. Inilagay ang parehong makamay ng patag sa mesa ang parehong galaw na ginawa ko sa kusina ko noong Black Friday nang matapos ko ang mapakansela. Naisip ko kung genetic ito, ang bagay na ginagawa namin sa aming magakamay kapag naubusan na kaming ang galaw. Ano ang gusto mong gawin ko? Ang pinakamaliit na boses na narinig ko mula sa kanya. Gusto kong malaman mo na ako iyon. Bawat buwan sa loob ng 4 na taon, ako iyon. Hindi bangko, hindi glitch, hindi autopay. Ako, ang anak mo. Ang isa na tinuruan mo na hawakan ang lahat at pagkatapos ay nakalimutan mong pasalamatan. Hindi ko hahayang mawala mo ang bahay, sabi ko. Binilingang tatay ko ang bahay na iyon, pero hindi na ako magiging invisible. Makipag-usap kay Ashley. Maari siyang magambag o maari kayong mag-downsize. Iyon ang iyong mga opsyon. Tumango siya ang uring tango na nangahulugan na kailangan ng isang tao ng oras upang mag-recalculate. At sa susunod na bumisita kami kung bibisita kami ang anak ko ay makakaroon ng kama. Hindi sleeping bag. Kama.
Tumayo ako. Iniwan ang folder sa mesa. Elara, tiningnan ko siya. Mas maliit siya kaysa sa naalala ko. O marahil ay mas tuwid lang akong nakatayo sa unang pagkakataon. Salamat, sabi niya. Sa lahat. 4 na taon. 124,000 piso. At ang unang salamat ay dumating sa coffee shop pagkatapos kong tumigil sa pagbabayad. Tumango ako, lumiko, lumabas. Hindi binilang ang mga hakbang patungo sa pintuan. Sa sasakyan, ang niebe na natutunaw sa windshield sa mabagal na guhit, tinawagan ko si Ryan. Paano ito? Sa tingin ko narinig niya ako. Sa unang pagkakataon. Sa tingin ko talagang narinig niya ako. Mabuti. Gusto ni Owen malaman kung maari kaming kumuhang hot chocolate sa daan pauwi. Sabihin mo sa kanya Sabihin mo sa kanya dagdag na marshmallows. Nang gabing iyon, tumigil ang niebe. Manipis na puting layer sa bakuran sapat lang upang magmukhang bago. Dinala ko ang Amazon box sa back porch. Sumunod sa akin si Owen at Ellie na parang dala ko ang kayamanan na sa tingin ko ay totu. Binuksan ko ito at kinuha ang 2 sleeping bag totong maiyon, rated sa 20 degrees, soft flannel lining, malalim na forest green na may maliit na silver stars sa loob. In-unroll ni Owen ang kanya sa porch at pumasok, zipping ito hanggang sa baba. Hindi amoy basement ngang, lola ang maito. Tumawa ako totoong tawa. Ang una na nanggaling sa isang lugar sa ibaba ng dibdib ko mula sa lugar kung saan pinindot ng mahigpit. Ang mga bagay sa loob ng mahabang panahon na nakalimutan ko na may espasyo para sa anumang bagay maliban sa mga numero at katahimikan. Hindi, anak. Hindi. In-unroll ni Ellie ang kanya sa tabi niya, rabbit sa loob kasama niya. Mommy, pupunta ba tayo sa camping? Oo, anak. Pupunta tayo sa camping. Sa taxiball. Tayong 4 lang. Hindi metafora. Totong plano. Isang Sabado sa Abril. Isang campground sa tabi ng lawa. Mga marshmallow sa apoy. Walang pinaihernong para sa isang taong hindi titikim. Walang tablecloth na bibilhin para sa mesa na walang upuan para sa akin. Walang ledger, walang autopay, walang pagbibilang. Lumabas si Ryan na may hot chocolate 4 na mug, 4 na marshmallows bawat isa. Binilang ni Ellie ang maito at hinayaan ko siya. Dahil ang ilang pagbibilang ay lang saya na nakabalat kayo bilang arithmetic. Umupo kami sa porch sa lamig kaming 4. Ang niebe sa bakuran ay nakakakuha ng porch light at hinahawakan ito. Ang paraan ng magagandang bagay na humahawak sa iyo kapag sa wakas ay hinayaan mo sila. Ang bahay sa Tagum ay mas malaki, 4 na silid, isang guest room, isang mantle na punong ng larawan kung saan lumitaw ako ng isang beses sa background na hawak ang check. Pero nakaupo sa porch ko sa Davao. Nanonood sa mga anak ko na nawawala sa sleeping bags na talagang pinili nila. Uminom ng hot chocolate na may marshmallows na. Binilang ng anak ko ng isa-isa. Sa wakas ay naunawaan ko kung ano ang ibig sabihin ng tatay ko. Hindi nagtatayo ang sarili ng bahay, anak, pero ikaw rin hindi. Ikaw rin hindi. Sa anong punto ang katapatan sa pamilya ay nagiging pagtataksil sa sarili. Natakpuan ko ang sagot ko ng 11:07 gabi noong Miyerkules sa Nobyembre. Nagmamaneho patungong timok sa highway na may 2 sleeping bag sa likod at isang piyesa pagitan ng mga paa ko. Pero sa tingin ko alam mo na ang sa iyo. Sa tingin ko alam mo na ito sa loob ng mahabang panahon. Ang pagkakaiba ay, ngayon alam mo na pinapayagan kang sabihin ito ng malakas.